Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang talinhaga ng alibughang anak. Ang bunsong anak ay humingi ng mana. Nilustay ito sa magulong pamumuhay at nauwi sa matinding kahirapan. Sa kanyang pinakamababang sandali, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at bumalik sa kanyang ama na malugod siyang tinanggap. Samantala, ang nakatatandang anak na nanatiling tapat ay nagpakita ng hinanakit. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa pagbabago tulad ng ebolusyon ng table manners. Noong unang panahon sa Europa, karaniwan ng pagkain gamit ang kamay. Walang pakialam sa kalinisan o sa iba. Ngunit nang lumipas ang panahon, natutuhan ng lipunan na ang pagkain ay hindi lang para sa sarili kung hindi dapat gawin ng may paggalang sa iba. Mula sa magaspang na gawi, ito ay naging mas pino at may pagpapahalaga sa kapwa. Ganon din ang alibughang anak. Sa simula, siya ay makasarili at babaya. Iniisip niya lamang ang kanyang sariling kagustuhan, hindi alintana ang sakit na dulot sa kanyang ama. Ngunit sa harap ng pagsubok, natututo siyang magpakumbaba at unahin ang pagmamahal kaysa material na bagay. Samantala, ang nakatatandang anak, bagamat masunurin, ay nagpakita ng panibugho. Siya rin ay kailangang magbago mula sa hinanakit patungo sa tunay na awa. Tayo rin ay tinatawag sa pagbabagong loob. Inaanyayahan tayo ng Diyos na lumagho mula sa pagiging makasarili patungo sa pag-ibig, mula sa pagmamataas patungo sa pagkukumbaba, mula sa hinanakit patungo sa awa. Naway hayaang baguhin tayo ng grasya ng Diyos tulad ng table manners na humubog sa mas mabuting pakikitungo sa kapwa. Amen.